Handa na ba ang inyong mga damdamin para sa isang kwentong hahamon sa ating pangunawa sa pag-ibig at pagtitiwala? Samahan niyo akong muli, ang inyong lingkod, sa isa na namang paglalakbay ng puso dito sa ating paboritong channel. Gaano kalalim ang kayang gawin ng isang ama para protektahan ang kanyang anak? Gagawin niya ang lahat, ibibigay ang lahat. Ngunit paano kung ang mismong pag-iingat na yon ang siyang magiging laso na sisira sa lahat? Ang tunog ng pira-pirasong babasagin na bumagsak sa marmol na sahig ay sumabog sa katahimikan ng malawak na pasilyo ng Hacienda Silangan. Sinundan ito ng isang sigaw na puno ng galit at pagkasuklam. Hindi ko na kaya. 1 taon na akong nagtitiis dito sa impyernong ito. Para kay Kanyon Aguila, ang eksenang ito ay isang pamilyar na bangungot. Nakatayo siya sa may pintuan ng sala. Matigas ang kanyang mga balikat, habang ang ika-12 yaya sa loob ng 1 taon ay galit na itinuturo siya. At pagkatapos ay ang silid sa dulo ng pasilyo. Ang anak mo ay isang estatwa, isang manika na walang buhay. At ikaw, humakbang ang babae palapit. Ang mga mata nito'y nag-aapoy. Para kang isang bantay sa isang kulungan, hindi isang ama. Hindi kumibo si Kanyon. Hinayaan niyang tumagos sa kanya ang bawat salita. Bawat patalim na tumutusok sa sugat na hindi kailanman naghilom. Pinanood niya lang ang babae na kunin ang bag nito. At sa huling pagkakataon, lumingon ito sa kanya na may halong awa at pandidiri bago tuluyang lumabas at ibinagsak ang mabigat na pinto. Nang muling bumalik ang katahimikan, mas naging mabigat ito, mas nakakabingi. Ang natitira na lang ay ang mahinang ritmikong tunog ng makinang sumusuporta sa buhay mula sa silid ng kanyang anak. Bumuntong hininga si Kanyon. Ang pagod ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Bawat yayang umaalis ay nag-iiwan ng panibagong patunay ng kanyang kabiguan. Kabiguan bilang isang amo, kabiguan bilang isang ama. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ng kanyang nag-iisang anak, si Hiraya. Ang pangalan na nangangahulugang pangarap, ngunit ngayon ay simbolo ng kanyang patuloy na pagdurusa. Binuksan niya ang pinto. Naroon si Hiraya, nakahiga sa kanyang kama, payapa. Kung hindi lang sa mga aparatong nakakabit sa kanya, aakalain mong isa lamang siyang anghel na natutulog. Ngunit alam ni Kanyon ang katotohanan. Ang kanyang Hiraya ay isang anghel na may mga pakpak na pinutol ng isang malagim na trahedya. Umupo siya sa tabi ng kama, hinaplos ang malambot na buhok ng anak. Ang amoy ng baby powder ay nanunuot pa rin, isang paalala ng mga araw na puno ng tawa at buhay. Bago ang aksidente, bago mawala si Diwata. Diwata, mahal ko, bulong niya sa hangin. Ang mga mata ay nakapako sa mukha ni Hiraya na siyang replika ng kanyang yumaong asawa. Patawarin mo ako. Nabibigo na naman ako. Hindi ko na alam ang gagawin. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang puso. Siya ang nagmamaneho ng gabing iyon. Siya ang dapat na nag-ingat. Ang alaala ng nabasag na salamin at ang huling hininga ni Diwata ay isang multo na hindi kailanman umalis sa kanyang isipan. At ang resulta, si Hiraya, ang kanilang munting pangarap, ay nakakulong sa sarili nitong katawan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Dalisay, ang pinsan ng kanyang yumaong asawa, na may dalang isang tasa ng tsa. May ngiti ito sa labi, isang nanangiti na laging nagpapakita ng pag-aalala. Ngunit sa likod nito ay may isang bagay na hindi maipaliwanag ni Kanyon. Narinig ko ang nangyari, Kanyon. Malambing nitong sabi. Huwag mong masyadong dibdibin. Mahirap talagang maghanap ng taong may sapat na pasensya. Hindi lang pasensya ang kailangan, Dalisay. Kailangan ni Hiraya ng isang milagro. Sagot niya, ang boses ay puno ng pait. Umupo si Dalisay sa kabilang upuan. Ipinatong ang kamay sa braso ni Kanyon. Pinsan, marahil ay kailangan mo lang ng karagdagang seguridad. Isang paraan
para masigurado mo na ginagawa nila ang kanilang trabaho ng tama. Naligtas si Hiraya kahit hindi ka nakatingin. Kumunot ang noo ni Kanyon. Anong ibig mong sabihin? Mga kamera, simpleng sabi ni Dalisay. Maliliit na kamera na nakatago sa iba't ibang sulok ng bahay. Sa sala, sa hardin, kahit sa kwarto ni Hiraya. Para lang ito sa proteksyon niya. Pinsan, sa panahon ngayon, hindi na masamang maging mas maingat. Ang ideya ay gumuhit ng hindi magandang pakiramdam sa kalooban ni Kanyon. Parang isang pagsalakay sa pribadong espasyo. Ngunit nang tumingin siya kay Hiraya, sa kawalan nito ng kakayahang ipagtanggol ang sarili, ang takot ay muling nanaig. Ang takot na baka may manakit sa kanya, na baka may magpabaya. Ang takot na baka maulit ang trahedya. Nakita ni Dalisay ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isipin mo na lang na ito ang modernong paraan para mabantayan mo ang pinakamahalaga sa'yo. Walang masama roon. Tumango si Kanyon, dahan-dahan, isang pagsuko sa takot na matagal nang kumukontrol sa kanyang buhay. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya ang mga bagong install na monitor sa kanyang opisina, isang bagong aplikante ang lumitaw sa screen na nakatutok sa gate ng hasyenda. Isang babaeng simple lang ang kasuotan, payat, at may daladalang isang lumang bag. May kung anong kapayapaan sa tindig nito, nakabaligtaran ng karangyaan at tensyon sa loob ng bakod. Nabasa niya ang pangalan sa resume na ipinasa sa kanya ng gwardiya. Tining Luwalhati. Pinanood niya sa screen ang pagpasok ni Tining sa malawak na lupain. Ang kanyang figura ay tila lalong lumiit sa harap ng mansyon. Isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ang muling bumalot kay Kanyon. Mukha itong marupok, isa na namang babaeng tatakbo palayo sa unang sigaw ng pagsubok. Habang papalapit si Tining sa pinto ng mansyon, inayos ni Kanyon ang kanyang sarili. Isinuot muli ang maskara ng isang malamig at striktong amo. Tinitigan niya ang imahe ng babae sa monitor, isang estranghero na malapit nang pumasok sa kanyang magulong mundo. Tingnan natin kung gaano kakatagal mananatili. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Ang hangin sa loob ng hasyenda silangan ay kasing bigat ng mga matataas na pader na nakapalibot dito. Iyon ang unang naramdaman ni Tining Luwalhati nang ihatid siya ng isang kasambahay sa opisina ni Ginoong Kanyon Aguila. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan, mga antigong kasangkapan, malalaking painting, at mga chandelier na kumikinang na parang mga bituin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang lamig, isang kalungkutan, na tila kumakapit sa hangin. Nakatayo ang Ginoo sa likod ng kanyang malaking lamesa, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malawak na bintanang salamin. Kahit sa tindig pa lang, ramdam na ni Tining ang bigat na dinadala nito. Nang humarap ito, nakita niya ang isang mukhang tila nililok mula sa bato. Matigas, walang emosyon, at may mga matang tila nakakita na ng napakaraming sakit. Ikaw si Tining Luwalhati, sabi nito. Hindi isang tanong kundi isang pagpapatunay. Ang boses nito ay malalim at malamig, tumutugma sa aura ng buong bahay. Opo, Ginoo, magalang niyang sagot. Ang interview ay mabilis at walang paligoy-ligoy. Hindi ito nagtanong tungkol sa kanyang mga nakaraang trabaho o kung bakit niya kailangan ng pera. Sa halip, binigyan siya nito ng isang listahan ng mga patakaran, isang mahabang listahan na halos imposible sundin. Bawal ang maingay na musika, bawal ang paggamit ng telepono habang naka-duty, bawal magpapasok ng kahit sino. At ang pinakamahalaga sa lahat, huwag na huwag iiwan si Hiraya na mag-isa, kahit isang segundo lang. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Kanyon. Ang mga matay nakatitig sa kanya. Tila sinusukat ang kanyang katatagan. Opo, Ginoo. Malinaw po. Sagot ni Tining. Kahit na sa loob-loob niya ay nararamdaman niya ang pagdududa, para saan ang ganito kahigpit na mga patakaran?
Nang ihatid siya sa silid ni Hiraya, doon niya nakita ang dahilan. Ang bata, na marahil ay nasa 6 na taong gulang, ay nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga unan. Maganda ito na may mahabang itim na buhok at balat na kasing puti ng gatas. Ngunit ang mga mata nito ay blangko, nakatitig sa kisame, walang anumang bahid ng buhay. Isang matandang kasambahay na nagpakilalang si Yaya Ginhawa ang nagpaliwanag sa kanya ng mga pang-araw-araw na gawain. Ang oras ng pagkain, pagpapaligo, at pagbibigay ng gamot. Ngunit habang nagsasalita si Yaya Ginhawa, ang mga mata ni Tining ay nanatili kay Hiraya. Nakita niya ang sarili sa batang iyon. Ang pagkakakulong, ang katahimikan. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Isang alaala ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. Ang alaala ng kanyang nakababatang kapatid. Nang iwanan na silang dalawa, lumapit si Tining sa kama. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kumuha siya ng isang suklay mula sa mesa at dahan-dahang sinuklay ang buhok ni Hiraya. Habang ginagawa niya iyon, nagsimula siya ng humimig ng isang lumang kundiman, isang awit na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Wala siyang inaasahang reaksyon. Ginawa niya lang ito dahil iyon ang sinasabi ng kanyang puso. Ito ang paraan niya ng pagpapakilala, hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, ito ang naging kanilang ritual. Sa umaga, habang pinapalitan niya ng damit si Hiraya, kinakausap niya ito na parang normal na bata. Ikinukwento ang tungkol sa mga ibon na nakikita niya sa bintana o ang hugis ng mga ulap. Sa hapon, naglalabas siya ng maliliit at makukulay na bola. Dahan-dahan niyang inilalagay ang mga ito sa ibabaw ng kumot, malapit sa mga paa ni Hiraya. "Tingnan mo, Hiraya," bulong niya. "Ang ganda ng mga bola, parang mga hiyas. Subukan mong sipain kahit konti lang." Hindi niya alam na sa isang madilim na silid, sa kabilang bahagi ng mansyon, bawat kilos niya ay pinapanood. Bawat salita niya ay naririnig. Si Kanyo Nagila ay nakaupo sa harap ng isang pader ng mga monitor. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen na nagpapakita ng silid ng kanyang anak. Sa una, puno siya ng pagdududa. Ano ang ginagawa ng babaeng ito? Mga bola? Mga kanta? Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may napansin siyang kakaiba. Ang paraan ng paghawak ni Tining kay Hiraya may kasamang ingat ngunit may diin. Ang paraan ng paglalagay niya ng mga unan sa likod nito, hindi lang para sa komportableng paghiga, kundi para suportahan ang gulugod nito. Ito ay mga kilos na hindi pangkaraniwang yaya. Ito ay mga kilos ng isang taong may alam, isang taong may pagsasanay. Isang hapon, habang si Tining ay muling naglalaro ng mga bola, kasama si Hiraya, may isang bagay na nangyari. Habang inaayos ni Tining ang isang pulang bola, malapit sa paa ng bata, may gumalaw. Sa monitor, nakita ito ni Kanyon. Malinaw na malinaw. Ang maliit na daliri sa paa ni Hiraya ay bahagyang kumibot. Isang maliit, halos hindi mapansing paggalaw. Ngunit para kay Kanyon, ito ay parang isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na pag-asa. Napahilig siya pasulong. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Inulit niya ang recording. Pinabagal. Naroon nga. Kumibot ito. Pagkatapos ng 1 taon ng kadiliman. 1 taon ng walang pagbabago. 1 taon ng paghihintay sa wala. Sa wakas, may isang kislap. Sa silid, hindi ito napansin ni Tining. Ngunit ngumiti siya, hinawakan ang paa ni Hiraya. "Malapit na, Hiraya. Alam kong kaya mo," bulong niya. Samantala, sa opisina, nakatitig pa rin si Kanyon sa screen. Ang babaeng ito, si Tining Luwalhati, ay hindi lang isang ordinaryong yaya. May dala siyang isang bagay na matagal nang nawala sa Hacienda Silangan. Isang bagay na tinatawag na pag-asa.
Mula nang masaksihan niya ang bahagyang paggalaw sa daliri ni Hiraya, ang silid taguan ni Kanyon Aguila ay naging kanyang santuwaryo at kulungan. Ang pader na puno ng mga monitor ay hindi na lamang isang kasangkapan para sa pagbabantay. Ito na ang bintana ng kanyang kaluluwa, ang tanging pinagmumulan ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan, ang pag-asa. Hindi na niya binabantayan si Tining para sa mga pagkakamali. Sa halip, binabantayan niya ito na may kasamang pagkamangha. Bawat araw ay may dalang bagong pamamaraan na hindi kailanman naisip ng mga naunang yaya. May mga umagang nakikita niya si Tining na may dalang libro. Binabasa ito kay Hiraya na may iba't ibang boses na tila isang buong dula ang nagaganap sa loob ng silid. Minsan, nakikita niya itong may dalang mga dahon at bulaklak mula sa hardin at marahang ipinapadaama sa balat ni Hiraya ang iba't ibang tekstura habang ibinubulong ang mga pangalan nito. At may mga hapon, tulad ngayon, na puno ng mga bula ng sabon. Pinapanood ni Kanyon habang maingat na hinihipan ni Tining ang mga bula. Hinahayaan ang mga itong lumutang at pumutok sa kumot o sa braso ni Hiraya. Isang simple at ordinaryong laro. Ngunit sa loob ng malungkot na mansyon, ito ay isang pambihirang tanawin ng kagalakan. Si Tining ay hindi lamang nag-aalaga, nagbibigay siya ng buhay. Bawat kilos niya ay may layunin. Bawat salita ay may lambing. At si Kanyon, sa kanyang madilim na perpektong pagmamasid, ay nakaramdam ng isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat. Isang paghanga. Isang partikular na hapon, habang ang sikat ng araw ay ginintuan ang silid ni Hiraya, umupo si Tining sa tabi ng kama. Walang mga bola, walang mga libro, walang mga bula. Tanging siya at si Hiraya lang. Hiraya! Malambing na simula ni Tining na nakatingin sa mga blangkong mata ng bata. Gusto mo bang makarinig ng isang kwento? Ito ay tungkol sa isang matching na gustong-gustong maging isang ibon. Sa kanyang opisina, napahilig pa sulong si Kanyon. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakuha. Ang pangalan ng matching ay si Matsing. Nagpatuloy si Tining. Ang kanyang boses ay nagbago at naging mas makulit. Araw-araw, nakikita ni Matsing ang mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Ang sarap siguro ng feeling na lumipad, sabi niya sa sarili. Ginaya ni Tining ang paggalaw ng isang unggoy, kinakamot ang kanyang ulo at tumatalon-talon ng bahagya sa kanyang upuan. Kaya isang araw, umakyat si Matsing sa pinakamataas na puno ng saging. Itinaas niya ang kanyang mga braso na parang pakpak at tumalon siya. Napatigil si Tining, tila naghahanda para sa kasukdulan. At ano sa tingin mo ang nangyari? Sa screen, nakita ni Kanyon ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang mga mata ni Hiraya, na laging nakatitig sa kawalan, ay tila bahagyang gumalaw patungo sa direksyon ni Tining. Siyempre, hindi siya lumipad. Malakas na tawa ni Tining. Bumagsak siya, pero hindi sa lupa, kundi sa isang malaking-malaking tumpok ng mga hinog na saging. Bagsak at napuno ang kanyang mukha ng saging. Mukha siyang isang saging na may mata at bibig. Habang tumatawa si Tining sa sarili niyang kwento, ang mga mata ni Kanyon ay nakapako sa mukha ng kanyang anak. At doon niya ito nakita. Hindi isang buong ngiti, hindi isang halakhak, kundi isang bahagyang pag-angat sa sulok ng kanyang mga labi. Isang maliit, halos hindi mapansing kurba na nagbago sa lahat. Isang kislap ng buhay sa isang mukha na matagal nang walang emosyon. Natigilan si Kanyon. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ngumiti si Hiraya. Ang kanyang anak ay ngumiti. Ang katotohanan yon ay dahan-dahang tumagos sa kanyang kamalayan. At kasabay nito, isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Umiiyak siya. Umiiyak siya nang hindi niya namamalayan. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak
mula sa isang pusong matagal nang tuyo at manhid. Iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang malamig na salamin ng screen. Ang kanyang mga daliri ay nasa ibabaw ng imahe ng ngiti ng kanyang anak. Ang ngiting iyon ay isang milagro. At ang babaeng nagdala nito, si Tining, ay ang anghel ng milagrong iyon. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na kanyang itinayo, ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot, ay gumuho. Ang mga kamera na ito na inilagay niya dahil sa kawalan ng tiwala, ang siyang nagpakita sa kanya ng pinakatotoong uri ng pag-aalaga. Ngunit hindi sapat na makita lang ito mula sa malayo. Hindi sapat na maging isang anino lamang na nagmamasid sa dilim. Sa isang desisyon na hindi pinag-isipan, pinatay ni Canyon ang lahat ng monitor. Ang mga screen na kanina'y puno ng buhay ay naging itim at blangko na sumasalamin sa kanyang sariling muka na basa ng luha. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay tila may sariling isip. Dinadala siya palabas ng opisina, sa pasilyo, patungo sa isang pinto na dati kinatatakutan niyang buksan, natatakot sa katahimikang sasalubong sa kanya. Ngayon, naglalakad siya patungo rito na may bagong lakas, isang bagong layunin. Huminto siya sa harap ng pinto ng silid ni Hiraya. Sa loob, naririnig pa niya ang malambing na boses ni Tining na tinatapos ang kwento. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mga natitirang luha sa kanyang pisngi. Pagkatapos, hinawakan niya ang seradura at dahan-dahang binuksan ang pinto. Napatigil si Tining sa gitna ng kanyang kwento nang bumukas ang pinto. Ang pagpasok ni Ginoong Canyon Aguila ay tila nagpabago sa hangin sa loob ng silid. Mula sa magaan at masaya, ito ay biglang naging seryoso at puno ng tensyon. Bahagya siyang nagulat at agad na napatayo. Ang puso niya ay biglang kumabog. Ito ang unang pagkakataon na pumasok ito sa silid habang naroon siya. Lagi itong nasa anino, isang presensyang ramdam, ngunit hindi nakikita. Inaasahan niya ang isang malamig na titig, marahil isang saway, dahil sa kanyang mga laro. Ngunit may kakaiba sa mga mata ni Canyon ngayon. Ang dating tila matigas na yelo ay may bahid ng pagkalambot na para bang natunaw ng isang bagay na hindi nakita ni Tining. Tumingin ito hindi sa kanya, kundi kay Hiraya, at sa mukha nito ay may isang emosyon na hindi pa niya nasasaksihan mula rito, isang dalisay na pagsamba. Ginoo, magalang niyang bati. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Inilipat ni Canyon ang tingin sa kanya. Walang galit, walang pagdududa, tanging isang kakaibang kuryosidad. Anong mga laro ang ginagawa ninyo? Tanong nito. Ang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Hindi sigurado si Tining kung paano sasagutin. Pampalipas oras lang po, Ginoo. Mga kwento, mga kanta, para hindi po siya mabagot. Tumango si Canyon. Ang tingin ay bumalik kay Hiraya. Tila may malalim itong iniisip. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan na halos makabingi, muli itong nagsalita. Ilabas mo siya. Napakurap si Tining. Po? Ang hardin, sabi ni Canyon. Tumingin ito sa bintana, kung saan tanaw ang malawak at lunti ang damuhan. Hindi pa siya nakakalabas mula noon, panahon na siguro. Hindi makapaniwala si Tining. Ang utos na ito ay isang paglabag sa napakaraming patakaran na ibinigay nito sa kanya noong unang araw. Ito ay isang pagtitiwala, isang malaking pagtitiwala, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Masusunod po, Ginoo. Sa tulong ni Yaya Ginhawa, maingat nilang inilipat si Hiraya sa kanyang wheelchair. Habang tinutulak ni Tining ang wheelchair palabas ng mansyon, ramdam niya ang pananabik. Ito ay hindi lamang para kay Hiraya, kundi para na rin sa kanya. Ang makalanghap ng sariwang hangin,
Ang makita ang kulay ng mga bulaklak ay isang kalayaan mula sa bigat na bumabalot sa loob ng bahay. Nang maramdaman ni Hiraya ang sinag ng araw sa kanyang balat sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 taon, bahagyang kumislot ang kanyang mga talukap. Napansin ito ni Tining at napangiti siya. Sumunod si Kanyon sa kanila. Ilang hakbang ang layo, tila isang gwardiyang nagmamasid. Ngunit habang naglalakad sila, unti-unti itong lumalapit. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na nagbibigay ng kaaya-ayang lilim. Mula roon, tanaw ang isang hardin na puno ng iba't ibang uri ng bulaklak. Ang ganda dito. Hindi napigilang sabi ni Tining. Oo, sagot ni Kanyon. Lumapit ito at tumayo sa tabi niya. Paborito itong lugar ni Diwata. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay nagdala ng isang saglit na kalungkutan, ngunit may kasama itong init. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi ito ng isang bagay na personal. Itinuro ni Kanyon ang isang hanay ng mga puting bulaklak. Sampagwita. Yan ang paborito niya. Sabi niya, ang amoy daw nito ay amoy ng mga masasayang alaala. Tumingin si Tining kay Kanyon at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang malamig na bilyonaryo, kundi ang isang lalaking nangungulila. Isang asawang nagmamahal pa rin, isang amang nasasaktan. Gusto mo bang ipakita natin kay Hiraya? Alok ni Tining. Ang boses ay puno ng lambing. Tumango si Kanyon. Sabay silang lumuhod sa tabi ng wheelchair ni Hiraya. Pareho silang may iisang intensyon, ang pumitas ng isang bulaklak para ipaamoy sa bata. Heto anak, sabi ni Kanyon. Ang kanyang malaking kamay ay umabot patungo sa isang tangkay. Tingnan mo Hiraya, ang ganda. Sabi naman ni Tining, ang kanyang kamay ay umabot din sa parehong tangkay. At sa isang iglap, ang kanilang mga kamay ay nagtagpo. Ang magaspang na balat ni Kanyon ay dumampi sa malambot na kamay ni Tining. Tila may kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Agad nilang binawi ang kanilang mga kamay na para bang napaso. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Nag-angat ng tingin si Tining at sinalubong nito ang mga mata ni Kanyon. Sa pagkakataong yon, wala na ang amo at ang yaya. Tanging isang lalaki at isang babae na parehong nagulat sa isang damdaming hindi inaasahan. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng anino, ay may kislap ngayon. Isang kislap ng pagkalito, ng pagtataka, at marahil ng interes. Hindi sila nagsalita, ngunit sa katahimikan na yon, isang bagong koneksyon ang nabuo. Isang marupok na sinulid na nag-uugnay sa kanilang mga pusong matagal nang nasugatan. Mula sa bintana ng ikalawang palapag ng mansyon, nasaksihan ni Dalisay ang lahat. Ang paglabas nila sa hardin, ang pag-uusap sa ilalim ng puno, at ang saglit na pagtatagpo ng kanilang mga kamay. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanuring titig. Ang pag-asang itinanim niya sa puso ni Kanyon ay nagsisimula ng mamunga, ngunit tila iba ang hardinerong umani nito. At iyon ay isang bagay na hindi niya hahayaang mangyari. Ang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang dumating sa Hacienda Silangan. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang ulan ay bumubuhos na tila ba walang katapusan. Para sa karamihan, ito ay isang ordinaryong sama ng panahon. Ngunit para sa dalawang kaluluwa sa loob ng mansyon, ang bawat dagundong ng kulog ay isang pamilyar na tinig mula sa isang madilim na nakaraan. Sa kanyang opisina, hindi mapakali si Kanyon. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatitig lamang siya sa pagpatak ng ulan sa salamin ng bintana. Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang malakas na dagundong. Sa isang iglap, wala na siya sa kanyang opisina. Bumalik siya sa isang madilim na kalsada, sa isang gabi na katulad nito. Ang amoy ng basang lupa, ang tunog ng mga gulong na dumudulas sa basang kalsada, ang nakakasilaw na ilaw ng paparating na sasakyan.
At ang huling bagay na kanyang narinig, ang pagsigaw ni Diwata ng kanyang pangalan bago ang nakabibinging tunog ng nabasag na salamin at nayuping bakal. Napapikit siya ng mariin. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa baso. Ang multo ng gabing iyon ay laging naroon. Naghihintay lang ng ulan at kulog upang muling magpakita. Ang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya sa bawat araw na lumilipas. Siya ang may kasalanan, isang katotohanang habang buhay niyang dadalhin. Sa kabilang silid, hindi rin makatulog si Tining. Ang bawat dagundong ng kulog ay nagdadala sa kanya pabalik sa isang hapon sa kanilang maliit na bahay sa Baryo Kalinaw. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Lito, ay masayang tumatawa habang ginagawa nila ang kanyang physical therapy session. Isang hakbang, tapos isa pa. "Kaya mo yan, Lito. Malapit ka nang makatakbo." Masaya niyang sabi noon, ngunit muling kumulog ng malakas. Sa kanyang panaginip, ang sahig na kahoy sa kanilang bahay ay naging madulas. Nakita niya ang pagkawala ng balanse ni Lito. Nakita niya ang pagsubok nitong kumapit sa kanya. Nakita niya ang pagbagsak nito, ang tunog ng pagtama ng ulo nito sa semento, ang katahimikan na sumunod. "Lito!" Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi. At bigla siyang nagising. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. Ang bigat ng pagkakasala ay muling dumagan sa kanyang dibdib. Kung sana'y mas maingat lang siya. Kung sana'y hindi niya ito pinilit. Mga kung sana na walang katapusan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak ng tahimik. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng patak ng ulan sa labas. Narinig ni Kanyon ang sigaw. Isang sigaw na puno ng takot at sakit. Agad siyang napatayo. Ang proteksyon na likas sa isang ama ay biglang nanaig. Sino yon? Si Hiraya ba? Mabilis siyang lumabas ng opisina. Sinundan ang pinanggalingan ng tunog. Dinala siya nito sa harap ng pinto ng silid ni Tining. Huminto siya, nag-aalinlangan. Ngunit narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa loob. Hindi iyon si Hiraya, iyon ay si Tining. Kumatok siya ng marahan. "Miss Luwalhati?" Walang sagot. Kumatok siya ulit, medyo mas malakas. "Tining, ayos ka lang ba?" Nang wala pa ring sumagot, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Nakabukas ito. Ang nakita niya sa loob ay nagpahinto sa kanya. Si Tining ay nakaupo sa sahig, sa tabi ng kanyang kama. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang babaeng laging nagpapakita ng lakas at kapayapaan sa harap ni Hiraya ay naroon ngayon, wasak at puno ng pighati. Hindi siya nagsalita. Naglakad lang siya papasok. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ng aliw ay tila walang silbi sa harap ng ganoong klaseng sakit. Nag-angat ng tingin si Tining. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng gulat nang makita siya. Walang sinuman sa kanila ang nagsalita. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw, sa gitna ng rumaragasang bagyo sa labas, nakita nila ang isang bagay sa isa't isa. Nakita ni Kanyon sa mga mata ni Tining ang parehong multo na bumabagabag sa kanya, ang multo ng isang nakaraang hindi kayang takasan. At nakita ni Tining sa mga mata ni Kanyon ang parehong bigat na kanyang dinadala, ang bigat ng pagsisisi. Walang tanong, walang paliwanag, tanging isang tahimik na pag-unawa na sila ay 2 taong parehong nawasak ng buhay. Tumalikod si Kanyon at lumabas ng silid. Akala ni Tining ay iyon na ang wakas. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ito na may dalang isang baso ng tubig. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ni Tining. Hindi pa rin nagsasalita. Pagkatapos, tumalikod na ito at lumabas. Isinara ang pinto ng marahan. Ngunit hindi ito umalis kaagad. Sumandal ito sa pader sa labas ng silid. Nakikinig. Tinitiyak na ang mga hikbi ay unti-unti nang humihina hanggang sa mapalitan ng katahimikan. Kinabukasan, ang bagyo ay tapos na.
Nagkita si Tining at Dalisay sa pasilyo. Ngumiti si Dalisay, isang ngangiting tila puno ng pag-aalala. "Magandang umaga, Tining. Ayos ka lang ba? Mukhang pagod ka," sabi nito, ang mga matay mapanuri. "Ayos lang po, Ma'am Dalisay. Hindi lang nakatulog ng maayos dahil sa bagyo." Pilit nang ngumiti si Tining. Tumango si Dalisay. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganyan talaga dito. Lumingalinga siya na parang may ibinubulong na sikreto. Ang hasyenda na ito, maraming itinatagong kalungkutan. Ang katahimikang namagitan kina Kanyon at Tining pagkatapos ng gabing iyon ng bagyo ay hindi awkward, kundi puno ng pag-unawa. Isang bagong uri ng respeto ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na lamang sila amo at empleyado. Sila ay dalawang taong nakakita sa kahinaan ng isa't isa at ang pagbabagong yon ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Dalisay. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Kanyon kay Tining tuwing agahan. Isang tingin na may halong pag-aalala at hindi na gaanong malamig. Nakita niya ang komportableng paraan ng pakikipag-usap ni Tining kay Kanyon. Hindi na bilang isang utusan, kundi bilang isang kapantay. Alam ni Dalisay na kailangan na niyang kumilos. Ang pundasyong kanyang itinayo, gamit ang takot at pagdududa, ay unti-unti nang ginigiba ng isang bagay na mas makapangyarihan, ang namumuong tiwala. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang mga alahas, sinimulan ni Dalisay ang kanyang plano. Kinuha niya ang isang pares ng hikaw na may diamante, isang pamana mula sa kanyang ina. Isinuot niya ang isa at ang kapares nito ay maingat niyang ibinulsa. Naglakad siya papunta sa pasilyo, malapit sa silid kung saan nagpapahinga si Tining. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Nang masigurado niyang walang nakatingin, kinuha niya ang hikaw mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong inilagay sa sahig malapit sa gilid ng pinto ni Tining. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid na parang walang nangyari. Makalipas ang isang oras, lumabas siya ng kanyang silid na may ekspresyon ng pag-aalala. Sinalubong niya si Kanyon sa hagdanan. "Kanyon, pinsan!" Tawag niya. Ang boses ay puno ng pagkabalisa. "May problema. Hindi ko makita ang hikaw ko. Ang pares ng hikaw na bigay sa akin ni Mama." Kumunot ang noo ni Kanyon. "Nasaan mo ba huling nakita?" "Iyon na nga ang problema, hindi ko matandaan," sabi ni Dalisay. Hinahawakan ang kanyang tenga na tila ngayon lang napansin na nawawala ang alahas. "Pero kanina lang ay nagpunta ako sa may pasilyo malapit sa kwarto ni Tining para kumuha ng linen. Baka doon ko nahulog." Ang pagbanggit sa pangalan ni Tining ay nagdulot ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Kanyon. Isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga. "Hinanap mo na ba ng maigi?" "Oo, pero wala talaga," sagot ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na tila maluluhana. "Kanyon, alam mong iyon na lang ang natatanging alaala ko kay Mama. Napakahalaga noon sa akin." Naintindihan ni Kanyon. Alam niya ang pakiramdam na kumapit sa mga alaala. Bumuntong hininga siya. "Sige, hahanapin natin. Huwag kang mag-alala." Ngunit sa isipan ni Kanyon, isang hindi magandang binhi ang nagsimula nang itanim ni Dalisay. Bakit sa lugar pa na malapit kay Tining? Nang gabing iyon, hindi mapakali si Kanyon. Pumasok siya sa kanyang opisina, ang lugar kung saan niya piniling huwag nang gamitin ang mga monitor. Ngunit ang pagdududang itinanim ni Dalisay ay parang isang makating sugat. Paano kung totoo? Paano kung nagkamali ako ng tiwala? Sa huli, bumigay siya. Umupo siya sa harap ng mga itim na screen at binuksan ng isa, ang kamera sa pasilyo. Binalikan niya ang recording mula kaninang hapon. Nakita niya si Dalisay na dumaan. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya si Tining na lumabas ng kanyang silid. Huminto ito saglit. Yumuko na tila may pinulot. At pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Isang matinding kirot ng pagkabigo
Ang naramdaman ni Kanyon, kinuha niya. Kinabukasan, habang tahimik na nag-aagahan, muling binuksan ni Dalisay ang usapan. Pasensya na ulit sa abala kahapon, Kanyon. Siguro'y nawala ko lang talaga yun sa labas. Isang halatang pagsisinungaling. Pagkatapos ng agahan, nilapitan ni Dalisay si Tining sa sala. "Tining Hija," sabi niya sa pinakamalambing na boses. "Pwede mo ba akong tulungan? Itong halaman na ito ay tila nalalanta na. Baka pwede mo namang diligan. Mas magaling ang kamay mo sa mga halaman kaysa sa akin." "Sige po, Ma'am Dalisay. Walang problema." Nakangiting sagot ni Tining, natutuwa sa tiwalang ipinapakita sa kanya. Kumuha siya ng pandilig at lumapit sa malaking ornamental plant sa isang sulok ng sala. Ito ang sulok na bihirang puntahan, medyo madilim. Habang dinidiligan niya ang halaman, maingat niyang inayos ang ilang mga dahon para masikatan ito ng araw na tumatagos mula sa bintana. At doon niya ito nakita. Nakatago sa likod ng isang malapad na dahon, may isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit na itim na bilog, hindi mas malaki sa isang barya. At sa gitna nito, isang maliit na lente. At sa tabi ng lente, isang napakaliit na pulang ilaw na kumikindat-kindat. Natigilan siya. Ang kanyang kamay na may hawak na pandilig ay nanigas sa hangin. Ano ito? Isang laruan? Ngunit ang maliit na pulang ilaw, parang nagsasabing, "Nakikita kita." Dahan-dahan niyang inilapag ang pandilig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Lumingalinga siya sa paligid. Ang magandang sala, ang mga mamahaling kasangkapan, ang mga painting sa dingding. Lahat ng ito ay biglang nagbago. Hindi na ito isang tahanan. Ito ay isang entablado. At siya ay isang artistang hindi alam na may nanonood. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niyang iniaangat ang dahon. Nakita niya ang isang manipis na itim na kawad na nakakabit sa bagay na yon, nawawala sa likod ng malaking paso. Isang kamera. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng kabaitan ni Ginoong Kanyon, ang pagtitiwala, ang mga sandali sa hardin, ang pag-unawa sa gitna ng bagyo. Lahat ba iyon ay isang kasinungalingan? Napaatras siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Tumingin siya sa itaas, sa mga sulok ng kisame, sa mga palamuti sa dingding. Bigla, pakiramdam niya ay may daan-daang mga mata ang nakatitig sa kanya. Mga matang nakatago, tahimik na humuhusga sa bawat kilos niya. Ang pagtuklas sa kamera ay nag-iwan ng isang malaking lamat sa puso ni Tining. Ang init at namumuong tiwala na kanyang naramdaman para kay Kanyon ay biglang napalitan ng malamig na pagdududa. Ngunit sa halip na sumugod sa galit, pinili niyang manahimik muna. Dala ng isang maliit na bahagi ng kanyang puso na umaasang mayroong isang makatwirang paliwanag. Hinintay niya ang tamang oras. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Hiraya, pinuntahan niya si Kanyon sa opisina nito. Kumatok siya ng marahan, at nang marinig niya ang malamig nitong tuloy, pumasok siya. Nakaupo si Kanyon sa likod ng kanyang mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Nang mag-angat ito ng tingin, tila nagulat ito nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Tining. "May problema ba, Tining?" tanong nito. Ipinatong ang kanyang binabasa. Hindi sumagot si Tining. Sa halip lumapit siya sa mesa at marahang ipinatong ang isang bagay na binalot niya sa panyo. Isang maliit, itim na bilog, ang kamera. Ang pagbabago sa mukha ni Kanyon ay mabilis at hindi maikakaila. Isang saglit na pagkagulat na sinundan ng pag-igting ng kanyang panga. Hindi ito nagsalita. "Ano po ito, Ginoo?" tanong ni Tining. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bumuntong hininga si Kanyon, sumandal sa kanyang upuan. Ang pagtanggi ay walang silbi. "Isang security measure," sabi niya. "Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses para sa kaligtasan ninyo.
para sa kaligtasan ni Hiraya. Kaligtasan? Mahinang ulit ni Tining. Kaligtasan o kawalan ng tiwala? Tining, hindi mo naiintindihan. Sabi ni Kanyon. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Marami nang nangyari sa bahay na ito. Marami nang yaya ang dumaan dito na hindi mapagkakatiwalaan. Kailangan kong masigurado na ligtas ang anak ko. Ang paliwanag ay tila makatwiran, ngunit hindi nito maalis ang pakiramdam ng pagkakanulo. Ibig sabihin, mula pa noong unang araw, pinapanood niyo ako. Nag-iwas ng tingin si Kanyon. Ito ang tahimik na kumpirmasyon. Patawad, sabi niya. Dapat ay sinabi ko sa'yo. Ngunit natakot ako na baka umalis ka rin, katulad nila. Tinitigan ni Tining ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang kasinungalingan sa likod nito. Ang sakit ay mas lumalim, hindi lang dahil sa kamera, kundi dahil pinili nitong magsinungaling. Nasaan pa ang iba? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na. Natigilan si Kanyon. Ito ang tanong na kinatatakutan niya. Wala na. Mabilis niyang sagot. Iyan lang. At ipapatanggal ko na bukas. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ni Tining ang pagkabiyak ng kanyang puso. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang maniwala. Para kay Hiraya. Para sa namumuong pag-asa sa pagitan nilang dalawa. Kaya't tumango siya. Isang pagpapanggap na tinatanggap niya ang paliwanag. Sige po, Ginoo. Naiintindihan ko. Ngunit habang paatras siyang lumalabas ng opisina, alam niyang may nagbago na. Ang marupok na sinulid ng tiwala na nag-uugnay sa kanila ay naputol na. Hindi natapos doon ang gabi ni Dalisay. Alam niyang ang isang kamera ay hindi sapat para tuluyang sirain ang tiwala na nabuo. Kailangan niya ng isang bagay na mas malakas, isang bagay na hindi maikakaila. Kinabukasan, habang naglilinis si Kanyon ng kanyang opisina, sinadya ni Dalisay na pumasok. Nagkunwari siyang may hinahanap na libro. Ngunit ang kanyang tunay na layunin ay ang pinto. Habang papalabas, sinadya niyang hindi ito isara ng maigi. Nag-iwan ng isang maliit na siwang. Mamaya-maya, habang pabalik si Tining sa silid ni Hiraya mula sa kusina, napadaan siya sa tapat ng opisina. Karaniwan ay sarado ang pinto nito. Ngunit ngayon, bahagya itong nakabukas. At mula sa loob, may narinig siyang isang pamilyar na tunog. Isang boses, ang kanyang boses. Tingnan mo, Hiraya, ang ganda ng mga bola. Parang mga hiyas. Napatigil si Tining. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Iyon ang sinabi niya kay Hiraya noong mga unang araw niya. Bakit niya ito naririnig mula sa loob ng opisina? Dahan-dahan na para bang isang magnanakaw, lumapit siya sa pinto. Sumilip siya sa maliit na siwang. Ang nakita niya ay isang bangungot. Si Kanyon ay nakaupo sa harap ng isang pader na puno ng mga monitor. Hindi lang isa, kundi dosena. Bawat screen ay nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng mansyon. Ang sala, ang kusina, ang hardin, at ang pinakamasakit sa lahat, ang silid ni Hiraya at ang kanyang sariling silid tulugan. Nakita niya ang kanyang sarili sa screen, natutulog ng mahimbing noong gabi ng bagyo. Walang kamalay-malay na. Ang kanyang kahinaan at pagluha ay isang palabas para sa isang manonood. Ang bawat sandali ng kanyang pagiging pribado, bawat kilos na akala niya'y para lang sa kanya at kay Hiraya ay nakahain pala para sa pagsusuri ni Kanyon. Ang kasinungalingan. Ang lantarang pagsisinungaling nito sa kanyang muka, ilang oras lang ang nakalipas. Iyan lang. Ang sakit ay napakalaki, napakatindi, na halos hindi na siya makahinga. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay parang isang matalim na punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso at pinihit. Sa isang iglap, nawala ang lahat.
ang pag-unawa, ang respeto, ang namumuong pagmamahal. Ang natira na lang ay ang hubad at pangit na katotohanan. Para kay Kanyon Aguila, siya ay hindi isang tao. Siya ay isang empleyadong kailangang bantayan, isang panganib na kailangang kontrolin. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Ang tunog ng bumukas na pinto ay nagpagulat kay Kanyon. Mabilis siyang lumingon at ang ekspresyon sa kanyang mukha nang makita si Tining, isang halo ng pagkakasala at panik, ay ang huling kumpirmasyong kailangan niya. Hindi nagsalita si Tining. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa mukha ni Kanyon patungo sa pader ng mga monitor at pagkatapos ay bumalik ulit sa kanya. Sa titig na yon, nakita ni Kanyon ang kanyang hatol. Nakita niya ang pagkasira ng lahat ng magandang nasimulan nila. Humakbang paatras si Tining. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanya. Bawat hakbang ay isang salita ng pamamaalam. Bawat paghinga ay isang huling buntong hininga ng nasirang tiwala. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo. Ang pagtakbo ni Tining palayo sa opisina ni Kanyon ay hindi dala ng takot, kundi ng purong sakit. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay isang pagtalikod sa lahat ng pag-asang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Ang Hacienda Silangan, na minsan niyang sinimulang ituring na isang lugar ng paghilom, ay isa na namang kulungan, isang kulungang gawa sa mga kasinungalingan. Dumiretso siya sa kanyang silid at walang pag-aalinlangang hinila ang kanyang lumang bag mula sa ilalim ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang aparador at walang saysay na inihahagis ang kanyang iilang damit sa loob ng bag. Hindi na niya pinipili. Wala nang halaga ang mga material na bagay. Ang tanging gusto niya ay ang makalayo. Makalayo sa mga matang nakatago. Makalayo sa lalaking sumira sa kanya. Tining! Ang boses ni Kanyon ay umalingaw-ngaw mula sa pinto. Nakatayo ito roon. Ang muka ay puno ng pagsisisi at desperasyon. Humakbang ito papasok. Tining! Magpaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako. Humarap si Tining. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Itinuro niya ang direksyon ng opisina. Ipaliwanag ang Kanyon, na ang bawat ngiti ko, bawat pag-aalaga ko kay Hiraya ay pinanood mo na parang isang pelikula? Na ang pag-iyak ko noong gabing bumagyo, ang kahinaan ko, ay aliwan para sa'yo? Hindi! Hindi ganoon! Sigaw ni Kanyon, lumalapit. Ginawa ko yon dahil sa takot. Takot akong baka may mangyaring masama sa anak ko. At kasama ba sa takot na yon ang pagmamanman sa akin habang natutulog ako? Ganti ni Tining, ang kanyang boses ay basag na. Itinuro niya ang kanyang sarili, ang kanyang dibdib. Hanggang dito, Kanyon. Hanggang sa pagtulog ko, binabantayan mo ako. Ano ako sa tingin mo? Isang kriminal? Hindi. Patawarin mo ako. Walang mahanap na salita si Kanyon. Ang lahat ng kanyang dahilan ay tunog basura kahit sa sarili niyang pandinig. Ang katotohanan ay nakahain na. Sinira niya ang tiwala ng babaeng dahan-dahang nagbubuo muli sa kanyang wasak na mundo. Tinapos ni Tining ang pag-iimpake at isinara ang bag. Walang alinlangan. Aalis na ako. Huwag! Pakiusap ni Kanyon. Hinawakan nito ang kanyang braso. Huwag mo kaming iwan. Kailangan ka ni Hiraya. Hinila ni Tining ang kanyang braso ng buong lakas. Binitawan mo na ang karapatan mong hilingin yan. Noong sandaling tinuring mo ako na parang isang bilanggo sa sarili mong pamamahay. Nilagpasan niya ito, ngunit bago siya tuluyang umalis, mayroon pa siyang huling kailangang gawin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Hiraya. Payapa itong natutulog, isang anghel na walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa labas ng kanyang paraiso. Lumapit si Tining sa kama. Pinigilan ng isang malakas na hikbi na gustong kumawala mula sa kanyang dibdib.
Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng bata. "Paalam, Hiraya." Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. "Patawarin mo ako." Hinalikan niya ito ng marahan sa noo. Isang halik na puno ng pagmamahal at panghihinayang. Ito na marahil ang pinakamasakit na bahagi. Ang iwanan ang batang nagsimula nang maging bahagi ng kanyang puso. Nang tumayo siya at humarap, nakatayo si Kanyon sa may pinto. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagdurusa. "Tining, pakiusap." Ngunit wala nang natitirang salita si Tining. Tanging isang tingin na puno ng pinal na pagkadismaya. Nilagpasan niya ito nang hindi na muling nagsasalita at mabilis na tinahak ang mahabang pasilyo patungo sa hagdanan. "Tining!" Sigaw ni Kanyon. Sumusunod sa kanya. "Magkano? Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo. Ibibigay ko. Huwag ka lang umalis." Ang alok na pera ay ang huling insulto. Huminto si Tining sa paanan ng hagdanan at lumingon. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Hindi lahat ng bagay sa mundo na bibili ng pera mo, Ginoong Agila. Ang tiwala, ang dignidad, hindi mo kayang bilhin ang mga iyon." Bawat salita ay tumama kay Kanyon na parang sampal. Nakita niya ang pagtalikod ni Tining at ang mabilis nitong paglakad patungo sa malaking pinto. Hinabol niya ito, ngunit tila ang kanyang mga paa ay gawa sa tingga. Nang buksan ni Tining ang pinto, ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok kasama ang mahinang ambon. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad lang siya palayo sa ilalim ng kadiliman, palayo sa ginintuang kulungan ng Hacienda Silangan. Nakatayo si Kanyon sa may pintuan, basang-basa ng ambon, pinapanood ang papalayong anino ni Tining hanggang sa lamunin na ito ng gabi. Ang tunog ng isang taxi na papalayo ang siyang hudyat ng pagwawakas ng lahat. Ang bahay sa kanyang likuran ay biglang naging napakatahimik, napakalamig. Ang pag-asang dala ni Tining ay nawala kasama niya, at ang natira na lang ay ang pamilyar na bigat ng kanyang kabiguan. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Tila ang buong mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Isang malambot na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. "Hayaan mo na siya, Kanyon." Ang boses ni Dalisay ay puno ng pekeng awa. Lumabas ito mula sa anino, may dalang payong. "May mga taong hindi marunong makontento. Hindi siya nararapat para sa'yo, para sa inyo ni Hiraya." Hindi lumingon si Kanyon. Ang kanyang tingin ay nakapako pa rin sa madilim na daan kung saan huling nawala si Tining. "Nandito lang ako, Kanyon." Patuloy ni Dalisay. Ang kanyang boses ay naging mas malambing, mas mapang-akit. Inilapit niya ang kanyang sarili. "Hindi kita iiwan. Ako ang mananatili sa tabi mo." Ngunit sa halip na makahanap ng aliw, isang biglaang galit ang naramdaman ni Kanyon. Isang bagay sa tono ni Dalisay, isang bagay na tila nagdiriwang, ang gumising sa kanyang diwa. Marahas niyang inalis ang kamay nito sa kanyang balikat. "Huwag," sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Huwag mo akong hahawakan." Tumalikod siya at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Dalisay na nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at unti-unting namumuong galit. Isinara ni Kanyon ang pinto at sa katahimikan ng kanyang nawasak na tahanan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Wala na si Tining. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong hindi kung paano niya nagawang magkamali, kundi kung sino ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Ang pag-alis ni Tining ay nag-iwan ng isang malaking butas hindi lang sa puso ni Kanyon, kundi sa buong Hacienda Silangan. Ang katahimikan ay naging mas mabigat. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw sa kanyang pangalan. Ngunit wala nang mas nakakabinging patunay ng kanyang pagkakamali kaysa sa kalagayan ni Hiraya. Sa mga sumunod na araw, ang munting pag-unlad na ipinakita ng bata ay unti-unting naglaho na parang bula. Hindi na itong ngumingiti.
tumanggi itong kumain. Isang hapon, nilagnat ito ng mataas at ang dati blankong mga mata nito ay napuno ng isang uri ng kalungkutan na dumurog sa puso ni Kanyon. Dumating ang doktor, isang matandang lalaki na matagal nang nag-aalaga sa pamilya Aguila. Matapos suriin si Hiraya, kinausap niya si Kanyon sa labas ng silid. Wala akong makitang pisikal na problema, Kanyon, sabi ng doktor. Inaayos ang kanyang salamin. Ang lagnat na ito ay tila psychosomatic. Ang kanyang katawan ay nagre-react sa kanyang emosyonal na kalagayan. Simply put, she is regressing. Nalulungkot siya. Hinahanap niya ang kanyang yaya. Ang bawat salita ng doktor ay isang sampal sa mukha ni Kanyon. Hindi lang niya sinaktan si Tining, sinaktan din niya ang sarili niyang anak. Ang kanyang paranoia, ang kanyang kawalan ng tiwala, ang siyang naging lason na unti-unting pumapatay sa pag-asa-basa sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Sa sobrang desperasyon, isang gabi, bumalik si Kanyon sa kanyang opisina, sa silid na naging saksi sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Binuksan niyang muli ang mga monitor, hindi para magmanman, kundi para maghanap ng sagot. Ano ang ginawa ni Tining? Ano ang kanyang sekreto? Kailangan niyang malaman para maduplika ito, para mailigtas si Hiraya. Pinanood niya ang mga lumang recording. Nakita niyang muli ang mga ngiti, ang mga kanta, ang mga laro. Nakita niya ang pasensya at pagmamahal sa bawat kilos ni Tining. At habang pinapanood niya ito, hindi mga sekreto ang kanyang nakita, kundi ang sarili niyang katangahan. Ang sagot ay hindi isang pamamaraan. Ito ay isang koneksyon. Isang koneksyong sinira niya. Habang nagfa-fast forward siya sa mga oras ng recording, huminto siya sa araw kung kailan nawala ang hikaw ni Dalisay. Isang bagay sa kanyang isipan ang nagsasabing kailangan niyang tingnan muli ang pangyayaring iyon. Una, nakita niya ang video sa pasilyo. Si Dalisay na dumaan, si Tining na lumabas at may pinulot. Mukhang nagkasala nga si Tining, ngunit hindi siya nakontento. Binuksan niya ang isa pang kamera, isa na nasa kabilang dulo ng pasilyo na nagbibigay ng ibang anggulo. At doon, nakita niya ang buong katotohanan. Nakita niya si Dalisay na huminto, lumingalinga na parang isang magnanakaw at sinadyang ihulog ang hikaw malapit sa pinto ni Tining. Nakita niya itong maglakad palayo. At ang pinakakilabot sa lahat, nang mapulot na ni Tining ang hikaw at makalayo-iyo na ito, nakita niya si Dalisay na sumilip mula sa sulok at sa mukha nito ay may isang ngiti, isang nangiti ng tagumpay, isang nangiti na puno ng kamandag. Ang dugo ni Kanyon ay biglang kumulo. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang mungkahi ni Dalisay na maglagay ng kamera. Ang pagkawala ng hikaw. Ang pag-iwan nitong bahagyang bukas sa pinto ng opisina. Ito ay isang plano. Isang masalimuot at malupit na plano. At siya, sa kanyang kabulagan na dulot ng takot, ay naging isang sunod-sunurang puppet sa mga kamay nito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ipinatawag niya si Dalisay sa opisina. Pumasok ito na may ngiti sa labi. Ang karaniwang maskara ng pag-aalala. May problema ba, Kanyon? Hindi sumagot si Kanyon. Itinuro lang niya ang upuan sa harap ng mesa. Pagkatapos ay lumingon siya at pinindot ang play sa malaking monitor sa likod niya. Ang ngiti ni Dalisay ay unti-unting naglaho habang pinapanood niya ang kanyang sarili sa screen. Isinasagawa ang bawat hakbang ng kanyang panlilinlang. Nang ipakita ang kanyang nangiti ng tagumpay, ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ano? Ano ito? Bulong niya. Ngunit wala ng lakas. Ang tawag diyan ay katotohanan. Dalisay, sabi ni Kanyon. Ang kanyang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Isang bagay na matagal mo nang itinatago sa akin. Nang wala nang matakbuhan, ang pagkukunwari ni Dalisay ay biglang gumuho at ang lumabas ay purong galit. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Oo,
Ako nga ang gumawa niyan. Sigaw niya. Ginawa ko ang lahat dahil mahal kita, Kanyon. Ginawa ko para protektahan ka mula sa isang babaeng hindi natin alam kung saan nanggaling. Ako dapat ang nasa tabi mo, hindi siya. Ako ang nakakakilala sa'yo. Ako ang nararapat na maging reyna ng hasyenda na ito. Ang kanyang pag-amin ay hindi nagdulot ng sakit kay Kanyon, kundi ng awa at pandidiri. Tumayo rin si Kanyon. Ang kanyang anyo ay nagpapakita ng awtoridad na matagal na niyang hindi ginamit. Tapos ka na? Malamig niyang tanong. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Kanyon, hindi mo magagawa sa akin to. Umalis ka. Ang sigaw ni Kanyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat. Isang sigaw na nagsasabing tapos na ang lahat ng kasinungalingan. Walang nagawa si Dalisay kundi ang umalis na puno ng kahihiyan at galit. Nang maisara na ang pinto, naiwan si Kanyon sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng kawalan, kundi katahimikan ng kalinawan. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Pumunta siya sa kanyang mga file at hinanap ang 201 file ni Tining Luwalhati. Kaunti lang ang impormasyon. Isang lumang address ng probinsya. Walang numero ng telepono. Tanging isang pangalan ng lugar. Baryo Kalinaw. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at walang alinlangan na lumabas ng mansyon. Gabi na, ngunit wala siyang pakialam. Nagmaneho siya palayo sa Hacienda Silangan, palayo sa kanyang ginintuang kulungan, palayo sa kanyang mga pagkakamali. Nagmaneho siya patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Dala lamang ang isang pangalan at isang nag-aalab na pangangailangan, ang humingi ng tawad. Matapos ang ilang oras ng pagmamaneho, nakarating siya sa isang maliit na baybaying dagat. Ang amoy ng maalat na hangin ay sumalubong sa kanya. Ibang-iba ito sa hangin ng hasyenda. Simple, payapa. Nagtanong siya sa isang matandang babaeng nag-aayos ng lambat. "Excuse me po, Nay. May kilala po ba kayong Tining Luwalhati dito?" Tumingin sa kanya ang matanda. Pinag-aralan ang kanyang mamahaling damit at sasakyan. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya. Itinuro nito ang isang maliit na bahay na kubo malapit sa dalampasigan, kung saan ang ilaw mula sa isang gasera ay nagbibigay liwanag sa beranda. Sa beranda, nakaupo ang isang babae, nakatalikod, nakatingin sa madilim na karagatan. Nakita na niya si Tining. Ang alon ay marahang humahampas sa dalampasigan. Ang tunog nito ay tila isang walang katapusang awit ng kapayapaan. Ito ang himig ng Baryo Kalinaw. Ito ang himig na sinubukang yakapin ni Tining sa kanyang pagbabalik. Ngunit kahit ang kapayapaan ng dagat ay hindi kayang burahin ang sakit ng isang nasirang tiwala. Narinig niya ang mga yabag sa buhangin sa kanyang likuran. Inaasahan niyang isa lamang ito sa mga kapitbahay. Ngunit ang mga yabag ay mabibigat at may pag-aalinlangan. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang presensya pa lang nito ay nagdulot ng pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Tining! Ang pagbigkas ni Kanyon sa kanyang pangalan ay iba ngayon. Wala ang awtoridad ng isang amo, wala ang desperasyon ng isang taong nagmamakaawa. Tanging ang bigat ng isang kaluluwang pagod. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang Kanyon agila na hindi pa niya nakikita noon. Ang kanyang damit ay gusot mula sa mahabang biyahe, ang kanyang buhok ay ginulo ng hangin, at sa kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagiging arogante. Tanging kalungkutan at pagsisisi. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay mahigpit na magkakakuyom. "Nandito ako para magsalita," sagot ni Kanyon. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanya. At para makinig, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Tining.
Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Meron, giit ni Kanyon. Humakbang siya palapit, ngunit huminto nang makitang bahagyang napaatras si Tining. Hindi ako naparito para bawiin ka, Tining. Hindi ako naparito para pilitin kang bumalik. Naparito ako para palayain ka. Kumunot ang noo ni Tining. Palayain? Palayain ka sa mga kasinungalingan ko, sabi ni Kanyon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Tining ang tuluyang pagguho ng lahat ng pader na itinayo nito sa kanyang sarili. Ang kwento tungkol sa aksidente ni Diwata, hindi iyon ang buong katotohanan. Ako ang nagmamaneho. Ako ang may kasalanan kung bakit siya nawala. Kung bakit nagkaganyan si Hiraya. Ang pag-amin ay binitawan niya sa hangin na parang isang mabigat na bato. Ito ang sikretong kumain sa kanyang pagkatao sa loob ng mahigit 1 taon. Ang takot na yon, Tining. Ang takot na baka may masaktan na naman akong mahal sa buhay dahil sa kapabayaan ko. Iyon ang nagtulak sa aking gawin ang lahat ng maling bagay. Ginawa kong kulungan ng hasyenda. Ginamit ko ang mga kamera para kontrolin ang lahat sa pag-aakalang yun ang paraan para maprotektahan ko si Hiraya. Ngunit sa huli, ang takot ko ang naging pinakamalaking panganib sa kanya. Tinitigan niya si Tining. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako para sa akin. Hinihiling ko ito para sa sarili ko, para masimulan kong patawarin ang aking sarili. Ang hilaw na katapatan sa kanyang boses ay tumagos sa puso ni Tining. Nakita niya ang lalaking nasa likod ng halimaw na nilikha ng takot. At sa pagbukas nito ng sarili niyang sugat, naramdaman din ni Tining ang pagkirot ng sarili niyang mga multo. Hindi lang ikaw ang may pinapatay ng nakaraan, Kanyon. Bulong ni Tining, ang tingin ay ibinaling sa dagat. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng lalaking sinaktan siya, sa wakas ay isinalaysay niya ang kwento ng kanyang kapatid na si Lito. Ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na physical therapist, ang kanyang pag-asa at ang kanyang kabiguan. Araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko. Sabi niya, ang mga luha ay nagsimula na ring dumaloy. Kung sana'y mas maingat lang ako. Kung sana'y hindi ako naging kampante. Sa pagkakataong yon, sila ay hindi na si Kanyon at Tining, ang amo at ang yaya. Sila ay dalawang nasirang kaluluwa, nagkita sa dalampasigan ng kanilang mga pinagsisisihan, parehong nalulunod sa dagat ng kung sana. Walang nagsalita sa loob ng mahabang panahon. Ang tanging maririnig ay ang alon at ang kanilang mga tahimik na pag-iyak. Marahil, basag ni Kanyon sa katahimikan. Hindi natin kayang baguhin ang nakaraan, ngunit marahil, kaya nating tulungan ang isa't isa na mabuhay kasama nito. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa Baryo Kalinaw ay puno ng tawanan at amoy ng inihaw na isda. Isang maliit na salo-salo ang nagaganap sa bakuran ng bahay ni Tining. Si Kanyon, na nakasuot ng simpleng polo shirt at shorts, ay abala sa pag-iihaw. Ang dating malamig at malungkot na bilyonaryo ay natutong ngumiti muli, isang ngangiting totoo at hindi pilit. Sa beranda, nakaupo si Tining at sa kanyang tabi, si Hiraya. Ang bata ay hindi na nakakulong sa kanyang wheelchair. Nakaupo ito, hawak ang isang manika, at nakangiti habang pinapanood ang kanyang ama. Mama Tining, tingnan mo si Papa, nasusunog na ang isda. Tawa ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno niyang buhay. Ngumiti si Tining at ginulo ang buhok ng bata. Ang paggaling ni Hiraya ay isang mahabang proseso. Isang prosesong nangangailangan hindi lang ng therapy, kundi ng isang tahanang puno ng pagmamahal at kapayapaan. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng Hacienda Silangan. Tinawag ni Tining si Hiraya. Halika anak, subukan nating muli. Sa tulong ni Tining, dahan-dahang tumayo si Hiraya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa,
ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Isang hakbang, isa pa, at isa pa. Naglalakad siya. Mabagal, ngunit naglalakad siya. Dire-diretso patungo sa kanyang ama. Nabitawan ni Kanyon ang kanyang pamaypay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, na puno ng mga luha ng kagalakan. Sinalubong niya ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Nakita mo ba yon, Papa? Naglakad ako. Oo, anak. Nakita ko. Ang galing-galing mo. Mula sa beranda, pinanood sila ni Tining. Ang kanyang puso ay puno ng isang damdaming mas malalim pa sa pagmamahal. Ito ay pasasalamat. Lumapit sa kanya si Kanyon. Karga-karga si Hiraya. Tumayo silang tatlo, magkakasama, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa karagatan. Walang mga kamera, walang mga pader. Tanging ang bukas na dagat sa kanilang harapan at ang isang pundasyong binuo, hindi mula sa semento at bakal, kundi mula sa mga pira-piraso ng nasirang puso na pinili nilang buuin muli. Nang magkasama, ang pundasyon ng tiwala. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkontrol o pagprotekta mula sa lahat ng sakit. Ito ay tungkol sa pagiging matapang na magtiwala kahit na nasaktan ka na noon. Ang pagtitiwala ay isang pagpili, isang pangako na ginagawa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana'y may aral kayong napulot at inspirasyong baon sa inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Kanyon at Tining? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.